So welcome sa ating Morning Revival Preview. So ang schedule natin ngayon ay Week 8, Tuesday. Nagbabasa na ako. So Hebrews 11, 9-10, dalawang verses. By faith he dwelt as a foreigner in the land of promise in a foreign land, making his home in tents with Isaac and Jacob, the fellow heirs of the same promise. For he eagerly waited for the city which has the foundations, whose architect and builder is God. So dito binanggit ang isang syudad, isang city, na sinasabi niya, ang architect at builder ay ang Diyos. So ano bang city to? Siyempre, walang iba ito kundi ang City of the New Jerusalem. So yan yon. Tapos binanggit dito yung istorya ni Abraham. Si Abraham to eh. Siya sa pananampalataya, si Abraham sinasabi, ay nanahan sa isang foreign land. Pag sinabi mong foreign land, hindi siya taga dyan. No? Siya ay isang foreigner dun sa lugar na yan. So ibig sabihin, hindi siya dyan. Ito yung konsepto na ang mga believer kasi ay mga sojourner, mga foreigner lang dito sa lupa. Lahat tayo foreigner lang dito. Nang ibig sabihin, pansamantala ang ating paninirahan dito. Kaya binanggit si Abraham ay isang foreigner, isang sojourner nung panahon niya na kung saan siya ay namuhay sa tolda kasama ng kanyang mga anak at apo si Isaac at si Jacob. At habang sila ay nabubuhay nung panahon na yon, matindi na inaantay nila ang isang lungsod. Ang isang lungsod na ang arkitekto at builder ay ang Diyos. Yan ay walang iba kung hindi ang bagong Jerusalem. Siyempre, ang bagong Jerusalem, ito naman yung ating goal. Lahat ng believer, maging sa Old Testament at sa New Testament, ang ating goal ay ang bagong Jerusalem. Ito yung walang hanggang tabernakulo ng Diyos na siyang magiging tahanan natin kasama ang Diyos sa darating na walang hanggan. Kaya tandaan natin, saan ba tayo nandun? Saan ba tayo mapupunta? Magiging ano ba tayo? Ito ay ang bagong Jerusalem na matatagpuan sa bagong langit at bagong lupa. So yan na yung pinaka kasukdulan o pagpapasukdol sa darating na walang hanggan. Yan ay ang lungsod ng bagong Jerusalem. At sapagkat tinatalakay natin yung tabernakulo, yung bagong Jerusalem, yan yung totoo at katuparan ng tabernakulo ng Diyos. Ibig sabihin lahat ng gawain niya hahantong dyan. Yan na yung pinaka realidad ng tabernakulo ng Diyos. This is the city of the living God, the heavenly Jerusalem, the Jerusalem above, the holy city, New Jerusalem, which God has prepared for his people, and the tabernacle of God, in which God will dwell with men for eternity. As the patriarchs waited for this city, so we also seek it. Amen. So, etong New Jerusalem na makita natin yung mga yung mga description. Sabi itong New Jerusalem ay lungsod ng buhay na Diyos. Okay. Ano pa? Ito ay makalangit na Jerusalem. Kasi meron naman makalupang Jerusalem eh. No, yan yung Jerusalem sa lupa. Pero itong Jerusalem na ito, makalangit to. Hindi ito katulad nung Jerusalem sa lupa. Holy City. Ito lang yung natatanging Holy City. Dito sa mundo maraming city pero hindi holy. New Jerusalem lang ang holy. Ibig sabihin, tigmak ito ng Diyos. Sabi niya, ang New Jerusalem, okay, ay inihanda ng Diyos para sa kanyang bayan. Ito yung pananahanan na lugar ng kanyang bayan.
At sinatawag din ito na tabernakulo ng Diyos kasi pag sinabi natin tabernakulo, yung term na tabernakulo ay palaging tumutukoy sa lugar na nandoon ang presensya ng Diyos. Itong bagong Jerusalem ay ang magiging tabernakulo ng Diyos na sa darating na walang hanggan, ang Diyos ay mananahan dyan. Hindi lang siya, kasama ng kanyang mga piniling tao. Kasama ng mga taong tinubos niya, kasama ng mga tao na niligtas niya. At ang Diyos kasama ang kanyang sambayanan o sambahayan ay sama-samang mananahan sa bagong Jerusalem. Kaya tinatawag itong tabernakulo ng Diyos. Amen. The Feast of Tabernacles is a reminder that today, people are still in the wilderness and need to enter into the rest of the New Jerusalem, which is the eternal tabernacle. Ang bagong Jerusalem ay eternal tabernacle. Ngayon sa panahon na ito, nagkakaroon ng mga kapistahan. At isa sa mga kapistahan na binabanggit sa atin ay ang kapistahan ng mga tabernakulo. Ito ang kapistahan ng mga tabernakulo. Tapos sinasabi sa atin na itong kapistahan ng tabernakulo ay isang pagpapaalala. Pagpapaalala, hindi alaala, pagpapaalala. In English, reminder siya. Kasi ginamit natin nito nakaraan yung kapistahan ng tabernakulo ay isang remembrance. Okay, ang remembrance naman ay pag-aalaala. Pero ito naman, ang sinabi niya ay reminder, pagpapaalala. Ano ang pinapaalala niya? Pinapaalala niya na tayong lahat, ang bayan ng Diyos, lahat ng mga tao ng Diyos, ay nasa ilang pa rin. Nasa ilang pa rin tayo. Kasama tayo dyan. No? At kailangan natin pumasok, no, sa bagong Jerusalem na siyang walang hanggang tabernakulo. So ang totoong tabernakulo lang ay ang bagong Jerusalem. Bagamat may mga aspect na yung mga pinananahanang lugar ng Diyos, katulad ng templo, o yung portable na tabernakulo nung panahon ng Old Testament, ano pa, o sabihin natin, ang church ngayon ay tabernakulo ng Diyos, yung darating na millennial kingdom ay tabernakulo ng Diyos, pero lahat ito sa kabuuan, sa mata ng Diyos, hindi pa yan ang talaga. Kaya sinasabi, lahat ng mga bagay na pinananahanan ng believer at ng Diyos o kasama ng Diyos, ay mga ilang pa din sa mata ng Diyos at mga tents pa din. Ang totoong tabernacle, walang hanggang tabernakulo, ay ang bagong Jerusalem. Kaya itong kapistahan ng tabernakulo, mga tabernakulo, ay paalala na wala pa tayo sa walang hanggang tabernakulo na tumutukoy sa bagong Jerusalem. On the way pa lang tayo. So yun. Kaya merong kapistahan. Ibig sabihin, meron talagang totoo is parang sinasabi niya. Ano lang to? Hindi pa ito yung totoo. Siyempre, ang pinakamalapit na tabernakulo o bagong Jerusalem ay ang darating na millennial kingdom. Pero maging yan, hindi pa yan ang talagang eternal tabernacle. Kaya meron siyang hangganan 1,000 years lang siya. Hindi siya eternal. Amen. Amen. When they enter, okay. Okay, so, eto na. When they enter into the New Jerusalem, in the new heaven and new earth, they will no longer be living in tents, but they will still call their eternal dwelling place the tabernacle in remembrance of what they experience. So maganda ito sinabi rito. Sabi niya, pag yung bayan ng Diyos pumasok na sa bagong Jerusalem,
Okay. Ito na yung talagang eternal kingdom, bagong Jerusalem, okay, sa bagong langit at bagong lupa. Pero pag pumasok na sila sa eternal dwelling place ng tabernakulo na ito, magkakaroon pa rin ng pag-aalaala. So meron pa palang ganon. Pagdating natin sa New Jerusalem, ito ay magkakaroon pa rin dyan ng parang kapestahan na aalalahanin pa rin natin yung mga nagdaang istorya. O siguro, pati yung church life natin ngayon. O halimbawa, ikaw ay nakapasok sa millennial. O, maaalala mo yan. O, maraming alaala. No? At tayo mga nasa buhay eklesiya ay nasa 10th life ngayon na isa ring tabernakulo, pero hindi yan ang totoo. Hindi pa yan. No? At ang mga karanasan natin dito ay maging isang pag-aalaala sa darating na hinaharap, maging sa bagong Jerusalem. So sa bagong Jerusalem, aalalahanin pa rin yung mga nagdaan. Hindi yan mga bagay na kinalimutan na. Nang ibig sabihin, yung konsepto ng mga kapistahan ay palaging merong sitwasyon na inaalala yung mga nakaraan. So, ganun siya. O, di ba sinabi natin, yung kapistahan ng Passover, inaalala niya kung ano nangyari sa Egypt nung gabi na yon. So, hindi yan kinakalimutan. Palaging merong konsepto ng pag-aalaala. At mula dyan, pumapasok yung papuri at pasalamat sa Panginoon. Ayaw ng Diyos na yung mga istorya, karanasan, mga nangyari sa atin na may kinalaman sa ating spiritual na buhay ay kalimutan natin. So ayaw ng Diyos yan. Bagamat pwede natin sabihin, hindi natin kayang bayaran ng Diyos sa lahat ng pagpapala at mga magagandang bagay na ginawa niya sa buhay natin. Hindi natin siya kayang bayaran. At hindi naman siya naghihintay na bayaran natin siya. No? Pero gusto ng Diyos, aalalahanin natin yan. At mula dyan, makatanggap siya ng papuri at pasalamat. So yan yung mga kapistahan na sinasabi sa atin. No? Ang kapistahan ng mga tabernakulo, ganyan, ang inaalala dyan, yung panahon na kung saan yung kanyang bayan, bago sila pumasok sa yugto na yan, ay nagkaroon ng mga kwento, istorya, karanasan, pagtatamasa, no, sa mga tolda na kung saan pansamantala silang inilagay ng Diyos. So yun yung ibig sabihin ng mga kapistahan ng tabernakulo. Amen. The reality of the Feast of Tabernacles in a time of enjoyment, in remembrance of how we experience God and how God lived with us. We live in tents and He lived in a tabernacle. Eventually, our Feast of Tabernacles will be the enjoyment of the New Jerusalem in the new heaven and new earth. That will be the real consummation of all the harvest of our experience of God. Amen. So, maging sa bagong Jerusalem, magkakaroon pa rin ng Feast of Tabernacles. Bagamat sa bagong Jerusalem, nandun na tayo sa totoong tabernacle, pero magkakaroon pa rin ng Feast of the Tabernacles upang alalahanin, okay, kung paano tayo inalagaan ng Diyos sa mga sitwasyon na tayo ay nasa tolda o nasa church life. So yung mga believers sa Old Testament, nasa tolda. Okay. At may mga panahon naman, nakapasok din sila sa templo. Nakapasok din sila sa bagong, sa mabuting lupa ng Kanaan. Nag-progress din sila. Oh. Pero pagdating sa bagong Jerusalem, magiging mga alaala yan para alalahanin. Para alalahanin ang mga karanasan na yan. At yan ay ang pagsasagawa ng kapistahan ng mga tabernakulo. So, yung ibig sabihin, no? Kaya paulit-ulit sinasabi niya, ang kapistahan ay pagtatamasa. Anong tinatamasa dyan? Yung mga nakaraan. Yung mga nakaraan. Ibig sabihin, mayaman ka sa mga karanasan ng mga nakaraan. So, ganun. Yun nga iniisip ko paano kung wala ka sa church life ngayon? Anong meron ka?
Lahat nagpupuri sa kanilang karanasan. Ikaw wala. Kaya malaking kakulangan kapag hindi ka pumasok, no, sa pangkapanahunang karanasan ng pagtatamasa sa Panginoon. Kailangan ang buhay natin ngayon, no, nandun tayo sa tolda. Nandun tayo sa mabuting lupa. Nandun tayo sa pagtatamasa sa Panginoon upang maging mayaman ang ating karanasan na kailangang meron tayo sa darating na panahon para sa pagsasagawa ng kapistahan ng tabernakulo. So, yun yung ibig sabihin. Okay, sige. So, hope na intindihan nyo. The Feast of Tabernacles, which was the last feast of all the feasts ordained by God for His people, was for Israel's enjoyment of the rich produce of the good land and its harvest time for their satisfaction. O ito, pumunta naman siya sa enjoyment ng produce of the good land. So yung kanina, ang mga inaalala doon, yung buhay sa tolda. Kasi yung mga tolda ang tabernakulo noon. Yun yung pananahanan. Ngayon naman, ang binabanggit dito, yun namang mayamang bunga ng ani sa mabuting lupa. Kasi yung pagsasagawa ng kapistahan ng tabernakulo, sinasabay yan sa masaganang ani. Bagamat inaalala nila yung pamumuhay sa tolda, pero kasabay niyan, no, merong isang sitwasyon na natamunan nila yung kapuspusan ng kanilang ani. At yun ay magiging pagkain nila at pagtatamasa nila sa panahon ng kapistahan ng tabernakulo. Kaya yung sentro naman dito ay yung mabuting lupa. Di ba? Sila ay pumasok sa mabuting lupa. Nagpagal sila. Nagkaroon sila ng mayamang harvest, yung ani. So yung mga ani na yan, dinadala nila sa Jerusalem upang magkaroon sila ng blending. At mula dyan, tamasahin nila yung masaganang ani kasabay ng kanilang pasalamat at papuri sa Panginoon. So yun yung sitwasyon sa Old Testament na very applicable sa panahon natin. Christ is our good land with all its produce for our enjoyment and satisfaction. The Feast of Tabernacles was just a type of Christ as the reality. That feast did not satisfy them. So on the last day, the Lord cried out that whoever is thirsty and satisfied should come to Him to drink for their real satisfaction. Amen. Amen. So dito, pinapakita sa atin yung good land. Yung good land. Meron siyang mayamang produce at eventually nagkakaroon ng kapistahan. Pero ang good land, hindi naman talaga lubos na nakakapagbigay ng kasiyahan sa tao. Ang good land ay pagsasalarawan ng nagpapaloob sa lahat na Kristo, na siyang realidad ng good land. Tangi lang ang Panginoon ang totoong pinanggagalingan ng satisfaction at kakontentuhan. Diba? Kaya yung incident na binabanggit dito, yung huling araw ng kapistahan. So naggawa ng kapistahan yung mga Hudyo. No? Yung mga Israelites, ang yaman ng kapistahan nila. Yun ay nung nandito na ang Panginoon. Pero nung last day na nung kapistahan, matatapos na yung kapistahan, anong naramdaman nila? Hindi sila nag-enjoy. Kaya dun sa oras na yan, tumayo ang Panginoon at sumigaw siya. Lahat ng mga nauuhaw, pumarito kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng tubig ng buhay, na pag ininom nyo, hindi na kayo mauuhaw. So, ang Panginoon talaga ang realidad ng bagong lupa, ng mabuting lupa na dumating sa panahon ng bagong tipan. So, tinupad niya. Kaya ang Panginoon lang ang makakapagbigay sa atin ng tunay na enjoyment. Amen.
This indicates that the people who held the Feast of Tabernacles were not satisfied. The real satisfaction was to receive Christ and drink of Him, so that they would not be only satisfied, but also overflowing with rivers of living water. This overflow of the riches is the express riches, the fullness. Amen. So, yan. So, sinabi ng Panginoon, di ba? Pag kayo ay uminom ng tubig ng buhay, mula sa inyong kaibuturan, dadaloy ang mga ilog ng tubig ng buhay. At yan ay tumutukoy sa kapuspusan ng kayamanan ng Panginoon, no, na nagbibigay sa atin ng kasaganaan at totoong kakontentuhan. At mula dyan, dadaloy palabas. Ibig sabihin ng pagdaloy palabas, merong expression at merong kahayagan na maidaloy mo rin itong katamasahan na ito sa iba. No? Kaya ito ay nangyayari sa panahon ng bagong tipan. Diba? Tayo mga umiinom sa Panginoon. Kapag ikaw ay umiinom sa Panginoon, nagpipiesta ka. Nandun ka sa realidad ng kapistahan ng mga tabernakulo. Doon sa aspekto ng pagtatamasa sa kayamanan ng mabuting lupa. Na kung saan, nandiyan dyan ang tunay na kasiyahan. Wala sa mga material na bagay. Ang ganda nito, di ba? Kasi tayo nasa realidad na eh. Amen. Amen. Okay, so, ano ba ako? Ito. Originally, all the riches were contained in God. But now, they become our enjoyment to such an extent that they overflow to express the riches of our enjoyment of God. So yung kayamanan ng Panginoon, dapat meron siyang overflow. Hindi lang to the brim, overflow. Di ba yung fullness? Yung fullness, umabot na sa tuktok. Pero hindi huminto, umawas siya. So yung pag-awas niya, yun yung overflow. At mula dyan, merong kahayagan. So, ang mga believer dapat nag-i-enjoy. At ang enjoyment natin, dapat may kahayagan. Nakikita, nadadama. Yung mga tao nagtataka. No? Ang saya ng buhay mo. Ang kontento ng buhay mo. Wala ka namang ganong pera. So, ibig sabihin, hindi material. No? Kundi ang realidad ng Panginoon nag-uumapaw. Kaya dapat meron tayong enjoyment ng nagpapaloob sa lahat na espiritu. At sa tuwing nag-enjoy tayo dyan, tuloy-tuloy hanggang magkaroon ng fullness. Ang fullness ay kahayagan ng kayamanan. Amen. Amen. The New Jerusalem is called the Tabernacle, indicating that those who participate in the New Jerusalem are the real keepers of the Feast of Tabernacles for eternity with full enjoyment and satisfaction. Etong New Jerusalem kasi tinatawag siyang eternal tabernacle. Ibig sabihin, hindi siya temporary. Ang ibig sabihin kasi ng temporary, pagkatapos nitong stage na to, may susunod pa. Tapos niyan, may susunod pa. Pero pag sinabi mong eternal na siya, wala nang susunod. Yan na yung kasukdulan. Kasi ang bagong Jerusalem ay ang pagpapasukdol. Nang ibig sabihin, naabot na niya yung consummation, na pasukdol na siya, na yun na talaga siya. So yan yung bagong Jerusalem. No, na kung saan tayong lahat ay makikibahagi dyan pagdating ng kawalang hanggan. Kaya pag may nagtanong sa iyo, asan ka ba? Believer ka. Asan ka ba? Pagdating ng walang hanggan, bagong Jerusalem, tayo ay mapapasukdol bilang bagong Jerusalem, ang walang hanggang tabernakulo ng Diyos. At diyan, magsasagawa pa rin tayo ng kapistahan ng mga tabernakulo. At yun ay sa panahon na yan, pupurihin natin ang Panginoon, pasasalamatan natin siya ng walang hanggan sa mga nagdaang
yugto ng ating buhay. Mula nung tayo ay naligtas, inalagaan niya tayo, dinala niya tayo sa church life, at kung naging mandaraig ka, nagkaroon ka ng bahagi sa millennial, no? At pagkatapos niyan, mapapasok doon, magiging ang bagong Jerusalem. Kaya pwede natin sabihin, see you in the New Jerusalem. Pero hindi pa natin pwede sabihin, see you in the millennial. Kasi reward yan. No? Pero lahat naman makakasama na sa bagong Jerusalem. Amen. The word tabernacles in the title of the Feast of Tabernacles implies that thoughts of remembrance. This is the Israelites, keepers of the Feast of Tabernacles, should remember that their forefathers dwelt in tents, tabernacles, in their wandering in the wilderness. So sa panig ng mga Israelites, kasi ang mga Israelites, hindi naman sila mga New Testament believers. Ang narating na mga Israelites, okay, ay yung good land. Okay. At ang naging dwelling place ng Diyos nung panahon nila ay yung temple. So hanggang dun sila. Good land at templo. So yan ang meron ang mga Israelites. Yun yung pinaka-top na kasukdulan ng hangganan na naabot nila. Na nung makapasok sila sa good land, nagkaroon sila ng enjoyment mula sa rich produce, mayamang bunga ng lupang Kanaan. Eventually, sinabi natin, hindi naman talaga lubos na nakapagbigay ng kasiyahan. At yung templo naman ay physical. Bagamat naitayo yan, ayon sa disenyo ng Diyos, solid naman yan, at nagkaroon ng Shekinah glory, pero hindi naman yan ang buhay na templo na kung ihahambing mo sa panahon ng New Testament, meron tayong eklesiya. Ganon. Pero lahat ng ito ay mga pagpapaalala, no, na katulad ng mga Israelites, nung nag-celebrate sila ng Feast of the Tabernacles, ang pwede nilang alalahanin yung buhay tolda ng kanilang mga ninuno, na kung saan nilagay ng Diyos pansamantala yung mga lolo nila, lola nila doon sa mga tolda ng panahon na yon. At yun ang sineselebrate nila sa panahon ng kapistahan ng mga tabernakulo. At kasabay niyan, ini-enjoy nila yung rich produce ng good land. So, ganon. So, ngayon, tayo naman, nasa buhay eklesiya. Nasa buhay eklesiya. Ang celebration naman natin ngayon, tuwing Lord's Day. No, ito yung realidad ng kapistahan ng tabernakulo, kung saan pinapasalamatan naman natin ang Panginoon, no, sa kanya mga ginawa para sa atin. No? At pumapasok tayo, no, sa mayamang pagtatamasa ng ating mabuting lupa na walang iba kung hindi si Kristo mismo. No? Pero yan din ay hindi pa yan ang kasukdulan. No? Uusad pa tayo tungo sa bagong Jerusalem. At bago ang bagong Jerusalem, meron pang panahon ng kaharian na 1,000 taon. Kaya pausad ng pausad yan. Hanggang marating natin yung tuktok, hangganan, no, na walang iba kung hindi ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem. So dapat yung pananaw natin tumugma dito. Amen. O ito. Similarly, even the New Jerusalem is called the tabernacle of God, for the remembrance of the overcomers who dwelt also in tents in the first stage of the New Jerusalem in the Kingdom Age. So pagdating sa bagong Jerusalem, ang isang matinding pag-aalaala dyan ay ang mga naranasan ng mga mandaraig. Nako, hindi lahat papasok dito. Kasi hindi naman lahat sa lugar ng Jerusalem ay naging mga mandaraig. Pero ang magiging mayaman ang karanasan ay yung mga overcomers. Ito yung nakapasok sa Millennial Kingdom. At pagdating sa New Jerusalem, magkakaroon sila ng special na remembrance. At yan ay ang Millennial Kingdom. At
palagay ko, pati yung kanilang karanasan, paano sila naging overcomers, kasama din yun. Di ba? Kasi kung hindi naman sila naging mandaraig, hindi sila magkakaroon ng bahagi sa darating na 1,000 taong paghahari. Kaya pwede kong sabihin, malaking karanasan. Okay? Meron itong mga mandaraig. Paano pa yung mga na-martyr? No? At yung mga nagtakwil sa kanilang buhay, pumasok sa buhay ng pagdurusa, mga na-persecute, ang daming istorya niyan. Yan ay isang magiging mayamang kwento ng buhay ng mga mandaraig, no, na aalalahanin sa isang espesyal na paraan pagpanahon ng Bagong Jerusalem. So yan yung magiging celebration ng Feast of the Tabernacles. Gagawin siya sa Bagong Jerusalem. Kaya sinasabi ko, kung hindi ka nagsumikap, hindi ka nangarap, hindi ka nagpursige na maging isang mandaraig, malaking kulang. Makakapasok ka sa Bagong Jerusalem. Pero hindi mo i-share dyan yung hirap mo sa kadiliman. Naku, sa kadiliman, hirap. Wala yan. Hindi yan testimony pagdating sa Bagong Jerusalem. Walang ganyang testimony. Ang testimony sa Bagong Jerusalem ay ang matinding karanasan sa panahon ng paghahari. Pero bagamat sila ay naghari ng 1,000 taon, tents pa rin yan sapagkat hindi yan ang eternal tabernacle. Maring nung nandun sila sa Millennial Kingdom, nagkaroon pa din sila ng celebration sa Feast of the Tabernacles sa panahon ng Church Light naman. So, ano kasi yan stage by stage So, ang ganda tong kwento ng ng Feast of the Tabernacle. Ako, pwede ko sabihin, ngayon ko lang din naintindihan ito. Pare-pareho lang tayo nag-MR. Naintindihan ko ng ganyan yan. Kaya na-share ko lang sa inyo. Pero ang ganda siya. Sana kung ano yung enjoyment nakita ko, makita rin ninyo. Amen. Okay, so, last paragraph. The New Jerusalem will be the consummated first, to be the first fruits in the millennial kingdom as a reward to the overcomers, and then consummated finally to be the New Jerusalem and the new earth. Okay, finally to be in the new heaven and the new earth as the full enjoyment of God's full salvation to all the perfected believers. Kasi yung New Jerusalem, meron dalawang stage siya. Yung first stage niya, nasa Bible din yan Yung first stage niya ay yung New Jerusalem as the millennial kingdom na isang reward para sa mga overcomers. At yung second stage niya, yun na yung consummation ng New Jerusalem. Lahat ng believers, whether naging overcomers o naging defeated, papasok at makoconsummate bilang ang New Jerusalem. At ang New Jerusalem ang pinaka-full enjoyment ng Tres Unong Diyos. Nandiyan na siya. At siya ang katuparan ng mga types ng mga nagdaang panahon. Oh, Lord Jesus. Panginoon, salamat sa iyo. Pinakita mo sa amin ang Feast of the Tabernacles. Panginoon, punong-puno ng pag-aalaala sa iyo. Salamat sa mayayamang karanasan sa pagsulong sa maraming sitwasyon ng aming buhay bilang Kristiyano. Salamat sa maraming karanasan na to na mula dito. Ikaw ay patuloy naming pinapasalamatan at pinupuri na hahantong sa Bagong Jerusalem. Amen.